Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make Sometimes you we agree. think. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Reactions continue to pour in following President Bongbong Marcos' signing of the 6.7 trillion peso 2026 national budget into law. Contractor Sara Discaya faces her first court hearing over alleged ghost flood control projects. Security preparations intensify in Quiapo ahead of the traslación of the Black Nazarene. Alex Ayala opened her 2026 season with a statement doubles win at the ASB Classic in Auckland alongside Iva Jovic. First in the news, lawmakers are weighing in on approved national budget, with some praising what they call the cleanest budget ever, while critics warn that accountability will hinge on how the funds are spent. Here's the report. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has signed the 6.7 trillion peso 2026 national budget into law. However, not all items submitted by the bicameral conference committee were approved. The president vetoed items under the unprogrammed appropriations amounting to 92.5 billion pesos. Unprogrammed appropriations refer to funds or programs that can only be used if government revenues exceed targets or if there are additional foreign loans or grants. Lawmakers and critics had earlier warned that these funds could be vulnerable to corruption. We acknowledge the support of Congress in limiting the unprogrammed appropriations to essential needs. However, I push further and reduce it to the absolute bare minimum. This shall be at the level lowest since 2019. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. According to the Department of Budget and Management, only 3 items remain under the unprogrammed appropriations. The DBM assured that the past abuses involving unprogrammed funds will not be repeated. Senate President Tito Soto described the 2026 national budget as the cleanest budget ever. He said President Marcos also emphasized provisions meant to prevent patronage politics, particularly the anti-Apple clauses covering aid programs. Senate President Pro Tempore Ping Lacson also said he is happy and satisfied with the 2026 national budget. For Senator Erwin Tulfo, the 2026 budget is one that can help restore public trust in government. Political analyst Professor Dennis Coronacion of the University of Santo Tomas believes President Marcos' low trust ratings may have influenced his decision to veto parts of the unprogrammed appropriations. Siguro naging recently baka naging concern na rin ng Pangulo yung kanyang mababang ratings. Kaya siguro naisip niya na rin yan since wala pa naman siyang hindi niya ma-address yung panawagan, yung demand ng mga tao na gawing accountable yung mga big fish na inasaan pa nung yung pinangako niyang December 15 na petsa. So since hindi niya nagawa yun, so he's probably thinking of another way to address yung issue ng corruption. Now, the signed 2026 budget has drawn mixed reactions from lawmakers. On the big story, Congressman Egay Erice described the national budget as an improvement over past spending plans but raised concern over the continued inclusion of unprogrammed appropriations. He said he will file a petition before the Supreme Court to challenge its constitutionality. Meanwhile, House Public Accounts Chairperson Terry Ridon told Storycon that the complete removal of SAGIP from the unprogrammed appropriations in the 2026 budget is faithful to the public's expectations. However, he added that anyone is free to question its constitutionality before the Supreme Court. According to Article 7, Section 22 of the Constitution, hindi na pwede yung merong budget of expenditures na walang definite source of financing. So whether it's 1 peso or 100 billion, it's still unconstitutional. Ba't hindi ho yung obliteration po ng particular line items doon? No? Particularly po yung SAGIP.
basically, ang natira na lang ho dyan, yung AFP modernization at yung pong Foreign support assisted. sa mga foreign assisted projects, which is basically what we had been expecting from the get-go naman po talaga. No? So, I think that is faithful to what the public expects. No? Yeah, so yesterday I was able to talk to Congressman Edgar Erizo on One Balita Pilipinas, and he said that nga na he is pushing to file the petition against this unprogrammed appropriations because he believes, according dun sa ruling daw ng PhilHealth ng Supreme Court, na any unprogrammed appropriations is illegal. So doon niya binabata yung kanyang of course objection dito sa inclusion ng Any, UA sabi niya, o any. ng UA sa national budget. So even if nag-veto si Pangulong Bongbong Marcos kahapon ng 92.5 billion pesos from the budget ng UA, may mga natira pa rin. So even si Congresswoman Rene Co kanina, I was able to talk to him also over at Morning Matters. Yun din ang sinasabi niya na parang for her, parang pampalubag loob lang daw yung pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa unprogrammed appropriations because hindi lahat. So any form of unprogrammed appropriations for them is not, it's unconstitutional. Yun yung Any kanilang form. stand doon. Pero sinasabi kasi ng iba, for example, yung take natin yung foreign aid, di ba? Kailangan din yun ipasok. Kasi you don't know kung kailan kasi minsan may grants pero hindi pa nare-release yung budget. So hindi mo ma-determine kagad. So you put that in program funds, di ba? So paano yun? Ayaw na nila yun. Yun ang question dyan. Kasi karamihan ng foreign aid na papasok, usually, aside from infrastructure, sa defense budget pumapasok yun. Yeah, oo. Kasi hindi mo alam, in the middle of the year, may may discount kami ha. We're done with our F-16 fleet. Sasabihin ng US, we're going to sell it at this price. Kasi usually, hindi pumapasok yan sa year-end yung info na yan eh. That info comes middle of the year pag nag-aano yung US sa mga surplus nila. So doon pumapasok yung sinasabi ni Congresswoman Rene Co na if merong mga ganyan na additional funding na kinakailangan along the year, Mag-meet ulit ang pwedeng Congress, supplemental mental. budget, not unprogrammed appropriations. Kasi yun nga sinasabi, di ba? Doon sa line items na natira under UA, yung nabanggit mo, yung foreign assisted projects, tapos military modernization, tsaka yung risk management related to private-public partnership programs, billions of pesos ang pinag-uusapan natin dito. And according to Finance Secretary Recto, they didn't make the cut in the budget planning because some of them are already implemented or are set to be implemented. So, ang sinasabi ni Congresswoman Rene Co dito, di mag-supplemental budget kayo. Medyo mahaba-haba yung proseso, pero I think that's the right thing to do instead of putting it under UA because nakikita nila ito, sabi nga niya, yung Marcos Sr. na ano pa daw yun na proseso, no? Very relic na pinamumugaran din daw ng corruption. Kaya sinasabi niya, better than supplemental budget than this one. Ang problema kasi sa supplemental budget, paghihingi ka, minsan ang tagal. Yun nga sabi, yan bago dumating. matagal, pero I know, but kasi, that's for the right thing to example, do. pag-usapan natin yung mga emergency situations sa defense budget, di ba? Sometimes kasi, nakalatag na yung programa. It's just that hindi magalaw. Tama naman si Sec Recto din na, okay, nakalatag na yung programa, pero sa dates, walang implementation pa maibigay because they're waiting for their counterpart. Kunyari, US, Japan, kung kailan papasok yung pera because they don't tell you naman right away kung kailan papasok. What if biglang sasabihin nila, pasok na natin tong funding dito, pero hihintayin mo pa yung Congress to go to the motions, time is of the essence. Naintindihan ko naman in some parts, na kailangan mo ng unprogrammed funds, naka-ready na doon in case things like this come up. Yeah. Oo. That is why dito papasok yung sinasabi nila na the signing of this budget doesn't end here. No, more importantly, kailangan maging vigilant and watchful doon sa how these implementing agency will implement the budget. Paano nila gagastusin 'yon, 'di ba? Doon dapat daw tinitignan din natin yung mga bagay na 'yon tungkol dito sa Basta ang basic principle kasi parang sa corporate budget din is which is the Philippines adheres to how the corporation's budget. Yeah. Your budget should be easily accessible as fast as it can with the proper safeguard. So, kailangan this year ang pagtuunan ng pansin ng
ng ating mga lawmakers is the safeguards, 'di ba? Kasi ang pinatutuunan natin pansin is nagdidebate ng mahaba masyado sa budgeting. No, ayusin niyo yung safeguards of how you use the budget afterwards, 'di ba? Yeah. Pag Yun nga, na-release na implementation. sa implementation na, wag masyado punteriyahin how it is budgeted. Granted may mga processes 'yan. Yun lang naman. Oo. Pero yung pa isa mabilis lang to before we move on kasi isa pang tinitingnan natin dito of course yung sa mga ayuda-ridden funds no at kasama nga dito yung MAIFIP. Hindi nila diba? masagot. O di nila masagot kasi there is no specific prohibition dun sa political endorsement yung tinatawag nilang guarantee letters. Yeah. So wala doon, 'di ba? Yun Nakausap narinig din ko. natin si Congressman Antonio Tino regarding this no. It's so easy daw to put it in the budget yung sa guidelines na okay, struck down na wala ng GL pero they didn't do that. Although sinasabi ni Finance Secretary Toledo na siguro yung prohibition na yun pwede natin gawin through the implementing agencies. Pero kung yun naman pala yung nasa isip niyo, bakit hindi nyo na lock down dun pa lang sa budget? Yung strike down nila. Oo, sinrike down. Pero before we go, lastly lang, yung word guarantee could be easily shifted to recommendation. Guarantee means kasi guaranteed kailangan i-release on behalf of the lawmaker. Ang Which is recommendation letter, si Congressman recommends that this person be prioritized sa billing. Ang problema, kung hospital ka at public service ka, di ba, minsan, si Congressman na nagsabi dito, i-guarantee. Yun nga yung inaano Moving nila na forward parang yun. yung tao, yung hihingi pa ng pabor sa Wala nang isang ganon. politiko. Nasa hospital para lang yung budget makapagpagamot. Oo, yung pera nasa hospital na eh. Di ba, sila na mag-determine nun. So we're not sure, pero sabi na there's a possibility na meron pa rin guarantee na. Ayun ako. Anyway, contractor Sara Diskaya faces court for the first time, appearing before the Lapu-Lapu City Regional Trial Court in connection with a 96.5 million peso project in Davao Occidental. Here's the report. Contractor Sara Diskaya and 8 other accused appeared via video conference before Branch 27 of the Lapu-Lapu City Regional Trial Court for their first hearing. The cases stem from allegations involving a 96.5 million peso ghost flood control project in Davao Occidental. During the proceedings, the defense questioned the court's jurisdiction over the case. One of the lawyers argued that the highest-ranking DPWH official involved holds only salary grade 27, and therefore, the case should be filed and tried in Marita, Davao Occidental, where the alleged crime supposedly took place. They said this follows Supreme Court provisions on proper venue. The case should be filed in a court where the crime was committed. You cannot just file it in any court. Change of venue does not apply because, number one, there was no motion. There should be a proper motion and the party should be heard. Because of this, Diskaya and her co-accused filed a motion to quash, seeking the dismissal of the case and the warrants of arrest issued by the Lapu-Lapu RTC. The court also discussed a motion to place the accused under NBI custody, as well as Diskaya's request to transfer the case to the Pasay Regional Trial Court. The court is set to resolve the motions on January 13. Meanwhile, former Senator Bong Revilla has filed a counter affidavit before the Department of Justice. This is in connection with a complaint accusing him of involvement in an alleged ghost flood control project in Bulacan. Revilla declined to grant interviews, but his lawyer insisted that the allegations are unsupported by evidence. Earlier, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo claimed he personally delivered 125 million pesos, while his aide allegedly delivered another 250 million pesos to Revilla's residence. Ang mga alegasyon laban kay former Senator Ramon Bong Revilla ay walang batayan. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. Another respondent, Senator Joel Villanueva, also filed a counter affidavit. Villanueva once again denied allegations that he received 150 million pesos in kickbacks from flood control projects in Bulacan. So, nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa due process, sa legal process, na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Oh, yan. So we are expecting this year na sunod-sunod na maipapataw na, no, maipafile na yung mga cases against
certain personalities that are Implicated. who are involved in this flood control mess. Implicated muna. Hindi pa naman guilty. Allegedly Ikaw naman, involved. Minigilty mo na siya. Hindi, Allegedly oo, involved. as expected naman yung sa side na Senator Joel at former Senator Revilla, ito ang magiging stand sila sa and they have evidence already to show. I think si Senator was it Joel ba? Si Senator Joel has witnesses that's sinasabi yung unang statement ni Bernardo na may naghatid ng pera, hindi naman talaga nangyari. Walang pera daw. Yan ang claim ng witnesses, walang pera daw. Expected naman talaga that they will defend themselves. Diba? Kinukwento ko lang naman na walang pera daw na dumating. Contrary to yung testimony naman ng mga supposedly witnesses sa kabila. Oo. So, But these are the big fish that some of the big fish that mga kababayan natin are waiting. Ayaw nila yung mga officials ng DPWH or yung mga contractor side. Hinintay naman iba, mga senators, congressmen to be kasi implicated. nga, siyempre, sinasabi nila, this is a parang deeply rooted system. Diba? Na parang it takes a whole village para gumana yung sistema all these years, diba? Tungkol nga dito sa mga corruption na At sa kultura na yan, corruption in agencies of government. And then, ang nakakatakot pa dito, hindi pa natin tinitignan yung ibang ahensya. Oo. Kasi there are issues also sa farm-to-market road, education. Hindi, parang tumahimik tayo sa pagsisilip sa customs. Yan, customs pa, isa pa perennial, ano yan, madaming reports of corruption, perennial yan. So, balik rin tayo sa mga ahensya na yan. And of course, what's gonna happen this year, diba, sa ICI? Will it be folded or not? We'll see kung mag-a-appoint pa si Pangulong o Pangulong Bongbong Marcos dun sa mga nawalang posisyon or tuluyan na talaga itong isasara at diretsyo na lang, mag-concentrate na lang sila sa ombudsman sa pagpa-file nga ng mga cases. Wala nang recommendation from ICI. Alright, in other news, the arraignment of retired Air Force Major General Romeo Poquis has been set for January 14. That follows his arrest at the NAIA Terminal 3 this morning over inciting to sedition charges. The retired general was allegedly taken without his lawyer's knowledge, but the police insisted that the arrest followed standard operating procedures. The CIDG brought Poquis straight to Camp Crame, then to the Quezon City Regional Trial Court, Branch 77, which issued the arrest warrant against him. Poquis is being charged for inciting to sedition over his participation in an anti-corruption protest at the People Power Monument back in November. Limang buwan na, dapat ang kinakasuhan, kinukulong, yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon. Hindi itong tulad ko. Tayo lamang ay nagpapahayag ng ating damdamin, yung pot at galit dito sa matinding korupsyon na ito na nangyari sa ating bayan. Oo, yesterday pala. Yesterday siya na-aresto. Oo, after nga niya, dun sa NAIA, pagdating niya, galing sa ibang bansa, because we can all remember, di ba, we had several coverages here doon sa coverage, di ba, natin dito ng several coverage para sa mga protests, di ba? Oo, tas yun nga, kaya nagkaroon ng usapin ng where do you draw the line, di ba, sa sedition versus freedom of expression. All right, we'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Joining us now is Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Good morning, Kong. Thank you for joining us this morning. Good morning po at good morning to all of you. Good morning to all your televiewers and listeners. Of course, very hot. Go ahead. All right, Kong. Kasi alam naman natin na yung ginawa ng Pangulo at saka mga binito niya sa budget, no? Agree ba kayo sa binito o feeling niyo kulang pa? Agree na rin po ako kasi yung unprogram allocation naman talaga, to be honest, hindi mo naman talaga pwedeng tanggalin lahat. One is, alam niyo naman tong bansa natin, whole year round, merong kalamidad, merong mga nangyayaring di natin inaasahan. Yun po yung pinagkukunan ng ibang unprogram na allocation. Pero yung iba pong binito niya, tama lang din po siguro yun. Anyway, executive din naman po ang gumawa noon. At siguro, dalian at that time, nakikita ko, kaya lang mayroon pong mga ibang binito na sa tingin ko, dapat namang hindi rin nabito yung iba. Which is? One is yung car and race, kung matatandaan po ninyo. Dahil
merong programang gobyerno po na all manufacturers merong tax incentives. Pero yun po yun na binito niya. So, I do not know now. To name a few, siguro yung tulad ng Toyota Motors, Mitsubishi. Kaya po sila nagpunta rito, nagmamanufacture sila rito. Meron silang incentives na natatanggap sa gobyerno. Yun po isa tinanggal natin ngayon. And to be honest po, for the information of the public, yung iba pong mga manufacturer natin naglipatan na po ng Thailand saka ng Myanmar. Isa po dyan tulad ng Honda Philippines. Wala na po ritong manufacturing. Ngayon, sa tinanggal po natin budget sa kanila sa ang program, I do not know kung hanggang saang level tatagal yung Toyota Motors, Mitsubishi, to name a few na manufacturing po. Dahil yun yung incentive na nawala sa kanya. Para bang nagbabasketball ka rito in the middle of the game, bigla mong binago yung rules. So yun po yung nakita ko. I do not know, siguro dapat reviewin din ng executive at meron naman dahilan niya kung bakit isinama sa NEP before. NEP po yan, ibig sabihin that is the executive, that is the presidential budget. Tapos tinanggal niya rin po ngayon. So, yun lang po yung ibang comment po dyan. Okay, para linawin ko lang kung sinasabi nyo, ang program funds mismo ay para sa inyo po ay constitutional ito. Kasi may nagsasabi, iba po kasamahan nyo sa Kongreso, kung nangangailangan kayo ng emergency budget like sa defense or other miscellaneous, idaan na lang daw pag supplemental budget sa Kongreso. Ang supplemental budget po, usually nangyayari ang mga October to November, hindi po ba? Yan ay kung meron lang excess fund, magkakaroon ng supplemental. Pag dumaan po sa Kongreso tsaka sa Senado, hindi na po, kumbaga hindi na urgent yan. It will take siguro a month bago ma-approve niya. Baka tapos na yung 2026 bago ma-approve niyan. So hindi na po, halimbawa lang this is hypothetical. Kung nagyegera ba tayo at kailangan natin ng mga armas at saan natin kukunin kagad yung budget? So dadaan muna tayo sa Kongreso at sa Senado. That is the purpose of the program. Ang mali lang naman po sa program fund kung ito ay gagamitin talaga sa hindi maganda. So siguro naman nakatingin ang taong bayan. At the same time po, meron namang oversight committee ang Kongreso at Senado. So pwede namin exercise yun na yung program fund dapat maayos ang paggagamit. One is meron din naman pong saro yan pag nilabas. So sa DBM pa lang malalaman mo na kung saan gagamitin yan. At kapag sa tingin natin hindi karapat dapat, yun ang tutulan natin. Pero yun po, opinion ko yun. Pero kasi yun nga po ang nilalaban ni Congressman Edgar Erice when I talked to him yesterday is unconstitutional nga daw po in any form ang unprogrammed appropriations. That's why he's pushing nga daw po to file a petition before the Supreme Court para nga po dito ay matanggal po talaga yung UA sa budget. Your thoughts on that? Wala naman pong problema, pero tandaan po ninyo, mula rin siguro nung magkaroon ng General Appropriation Act, since time immemorial, meron naman talaga ang program allocation. Ngayon, marami na rin po nagtangkang nagpasok sa Supreme Court yan to declare it unconstitutional. Pero lagi naman po, kasi yan yung bansa po natin, to be honest, hindi ba maraming kalamidad, maraming typhoon, maraming biglaang gastos, may pumutok na bulkan. Sa tingin niyo po ba, halimbawa pumuputok yung bulkan at kailangan ng taong bayan ng ayuda o ng tulong, dadaan tayo sa Kongreso at sa Senado. Maghahanap tayo ng budget. Yung program po, andyan na yan, standby. Tsaka pangalawa po, hindi naman nagkakaroon ng pondo yan kung hindi excess taxes ang program. Hindi po ba? Yun nga po Opo. Yun nga po yung sinabi ko rin kay Congressman Edgar Erice na nagamit natin last year ang program appropriations more solid, more doon sa mga calamity na nangyari sa atin, 'di ba? Pero ang sagot niya po sa akin ay hindi, di sana doon tayo sa calamity fund. May mga calamity fund naman tayo, yun ang gastusin natin, hindi ilagay sa UA. Yun ang kanyang sinasabi. Ang calamity fund po natin, usually ang budget niya, mga around 5% of the total budget. Ngayon, alam naman po natin kulang yun. Hindi naman din po tayo pwede maglagay ng sobra sa calamity fund kasi kesa naman unused fund naman lalabas po yun. So talagang nagda-divert po ng ibang pondo papunta sa program fund. Ang akin nga ganito, yung program fund, wala pong masama dyan unless
gagamitin mo sa GOS. Di ba? Gagamitin mo sa GOS. For example po ngayon, walang flood control. Tinanggal yung flood control budget ng DPWH. Pero what makes us so sure na hindi natin kakailanganin ang flood control project this coming 2026? Talaga naman pong kakaiba na yung panahon ngayon. Aminin na po natin, merong climate change. At hindi lang naman dito sa Pilipinas bumabaha. Even siguro nakita niyo sa Japan, sa Taiwan, and even in the US, may baha. Kapag hubad dumating yung sakuna, wag naman sana. Pagka hubad dumating yun, do we need to go to Congress and Senate para humingi ng budget sa kanila? Ang bagyo naman po, in a matter of 2 to 3 days, babaha din. Okay. At sigurado po ba tayo na sa loob ng 2026 na to, walang bahang mangyayari dito sa Pilipinas, walang kalamidad na mangyayari? Sige po, let's say na-declare na ang constitutional o tinanggal ang program pa na yan. Kapag po dumating yung pangyayari na yon, na wag naman sana mangyari, pero ito naman Pilipinas po, nakita naman po natin yung klima rito at yung climate change. Pag dumating po yun, ano po ang gagawin natin? Sisisihin din po natin. Siguro, isa niya, executive, second, ang Congress, lalo na siguro yung nagpa-declare ng unconstitutional ang program. Pero ako po, I'm very confident na tama lang po yung nasa GAA ngayon at the Supreme Court siguro papanig dyan sa GAA 2026. Besides po, yung GAA is a law. Batas po yan. Okay. So naniniwala po kayo na itong 2026 budget as compared to the other budgets, yung mga previous ones, ay yung sinasabi nila cleanest budget ever in the Philippines? Yes. Una-una po, open naman sa taong bayan yung budgeting hearing natin, even po sa Congress, hanggang sa BICAM. So siguro po, sa dami rin naman ng mga nagbantay, wala akong nakitang dahilan. Sabi ko nga yung nasa GAA po, bantayan pa rin natin upon implementation. Kasi hindi naman po matatapos sa signing ng presidente yan Kung paano po gagamitin. Nasa executive po yung bola. Halimbawa, tulad ng DPWS, definitely, kung paano nila i-implement yung project nila, yan, tingnan natin. Baka mamaya may standard na naman or meron na namang GOS. So, andyan po yung pagbabantay. 1 taon po tayo dyan na magbabantay pa rin sa GAA. So kung ang dami kasi nagsasabi, yung binanggit natin, until implementation, tutukan natin. Ang dami nagsasabi, medyo masyadong nakatutok lahat sa budget. Granted, iniingatan natin paano tayo nagbabudget. Pero dapat daw, ang talagang higpitan natin, ang taong humahawak na ng budget mismo. Like in any corporation daw po, sa budgeting, pag nailipat na sa departamento yan, it's under the guidance of the department head or yung mga implementing agencies. Ano po safeguard sa tingin nyo kung ang kailangan dagdagan, ayusin para the way it is spent? I mean, sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, district level, ang daming perang na paikot. Ano dapat gawin natin, Kong? Ganito po, yung GAA for 2026 naman, meron ng allotment dyan. Kumbaga, kung merong isang building na ipagagawa dito sa Maynila, andyan na yan. For 2026, magbibidding, siguro po, doon na lang din. At sabi ko nga lagi, ang implementing agency, ang implementor naman yan lagi, yung executive. Kami, ang magagawa namin ngayon sa Kongreso, yung oversight function namin, bantayan din sila. Bantayan ng taong bayan, may mga watchdog tayo. Siguro yun na lang po, maiwasan natin yung corruption. And I believe, tulad ng DPWH with Secretary Vince Dizons around, naniniwala po ako na magiging maayos na. Siguro naman, nadala na ang DPWH sa nangyari nung nakaraang 2025 GAA. At this time, makabawi naman sila sa taong bayan. Makita natin kung paano nila i-implement yung mga project na nasa kanila. Anyway, maliit na yung budget nila, wala nang room, wala nang elbow, tingin ko, para sa corruption kung may nag-iisip pa man ngayon sa oras. Pero sa usapin ko ng substandard, agree ba kayo sa sinasabi nila na magkaroon ng quality assurance team na third party or private entity to ensure na yung projects ay hindi substandard? Kasi yung ghost project, madali i-determine yan Pero yung substandard, medyo mahirap. Opo, ang nakita ko doon sa mga past GAA,
Kasi nagkaroon nga na hindi pa tapos yung proyekto, fully paid na kasi yung, Yes. yung project which is wrong. Talaga naman dapat merong retention po yan. Halimbawa, 10% retention dyan. Pagkatapos, merong matter of time, doon tayo dapat, kasi kahit ano pong gawin nating, sinabi nating may third party na nag-check, kung fully paid na rin yung contractor, pahirapan po talaga silang pabalikin Samantalang kung meron pa silang babalikan na utang, in which yun naman talaga dapat yung standard operational procedure. Meron dapat retention fee. Kahit naman sa private, hindi po ba? Kapag nagpagawa ka ng bahay, meron ka retention na kumbaga, pag merong sira, meron kang babalikan. Parang warranty. Hindi ba? Oo. Oo. Yun po yung nakikita ko. Ako naman, yung mga watchdog na nandyan, siguro limitahan na lang po natin dahil sa nakikita ko lang po, in my own observation, lahat may comment lahat hindi perfecto So siguro po magkaroon lang tayo ng isang systematic program na kung saan ito yung worth ng ng project na to, dapat ito magawa mo. Siguro gawin po natin example dito sa Metro Manila, since even before nakatingin ng media, nakatingin ng ang taong bayan, maraming tao, kumbaga dikit-dikit ng bahay. Ang hirap dito magloko sa proyekto. Halimbawa, kung gagawin mo substandard, ultimo yung kapitbahay mo, makikitang substandard yan Hindi po ba? So, ganun pagbabantay na lang siguro. At with social media now na madali namang i-report yan kung may substandard or wala. Kung I want to go back din po sa sinabi nyo that you believe this is the cleanest budget ever in our history, and of course yung pagiging transparent po ng proseso nitong budget na ito, itong 2026 budget. Pero how come po hindi po na-publicize yung mga allocables? Mostly of the congressmen at saka ng mga senador at saka ng DPWH specifically, when in fact we all need to see itong allocables ito para alam natin sino yung nag-push for this project, etc. Ma'am, yung sa parte po ng Kongreso, medyo aware ako, no? Pagpasok pa lang ng NEP, ando na yung allocables. Nagkakaroon lang sabihin na natin, insertion per se is not bad. Pero nagkakaroon lang na insertion yan. Halimbawa po, to be honest, ma'am, in whole country, kadalasan naman ang nakakaalam ng pangangailangan ng distrito yung congressman, di po ba? Kasi siya ay nando sa district Yung DPWH po, bali macro ang tingin yan, and even the senator macro yan. Ngayon, ano naman yan halimbawa merong ospital na paggagawa sa district mo at nando na sa allocables mo yon. Nagkakaroon lang naman ng insertion kung sa pagtitingin mo, yung nire-request mo na ospital na yan, hindi lumabas doon sa NEP. Pero yan po, sigun pa rin yan sa pag-aaral ng Kongreso, sa pag-aaral ng Executive. Doon pa lang sa NEP, open naman yung hearing namin. Nakita na po doon yung allocables ng per district. At yung sa Senate naman, I still believe na nung ginagawa nila, ando na rin naman yung mga allocables nila na sinasabi. Even in BICAM, open naman po yung BICAM, pwede nang i-check yun. Siguro ma'am, kasi kung ang sinasabi niya parang ipapublish natin, baka masyado pong mahaba yung gaan libro, kung makikita niyo po, as thick as parang siguro more than 3 to 4 inches yung gaan. Baka po masyadong anyway. So if someone asks for the copy, available po siya? Available lang ma'am, open na po yan, documents yan. Anybody pwede pong tignan yung GAA ngayon. Okay, and then speaking of watchdogs po, meron din po kasi sila nakikita dito na new potential source of corruption, which is the local government source funds. What do you have to say to that po? Local government source response. Source siguro fund. po, LGSF. Yung local government po yan. So, sa funding po namin sa Kongreso, siguro paigtingin namin yung oversight function namin dyan sa sinasabi niyong local government response. Ano naman po yan Ako naniniwala nga, tama yung sinabi niyo kanina, how you will handle the budget, ikaw na executive, ikaw na may hawak. Lahat naman po yan, talaga naman pwedeng, if ever, kung pagnanasa nila or magiging source of corruption, pwede yan. Pero sabi ko nga, sa nakikita ko ngayon sa social media, masyado aware ang tao dito sa GAA 2026.
I don't think na magkakaroon ng widespread corruption pa. Pero hindi ko po sinasabi na wala. Meron talagang masamang mag-isip siguro at yun dapat mabantayan nating lahat. Kung Kaya gusto nga may po paraan. pagpirma ni Presidente kahapon nung national budget, hindi puro nagtatapos yung pagbabantay nating lahat. Isang taon po yan, tingnan po natin how they implement yung GAA 2026. Oo. Kasi kung gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Tama. Kung there are 100 ways to kill the cat. Ika nga, di po ba? Skin the cat. Oo. Pero taking this opportunity na rin kung to ask you regarding itong so-called break bonuses. Of course, sinabi po ni Congressman Toby Tiangco, meron daw po yearly or monthly natatanggap na break bonuses. Nag-ugat po ito doon sa naging pahayag ni Congressman Leviste na meron daw pong Christmas bonus before ma-ratify yung 2026 national budget. On the other hand, si Congressman Erice said yesterday na hindi daw po yun bonuses but MOOE. Okay, Kayo opo. po ba? Ano po ba talaga yun? Ganito na lang po siguro ay challenge sa Congressman Leviste. Subukan niyang gawing Christmas bonus yan and not to liquidate. Tignan po natin kung ano yung tama o hindi. Because I still believe po, ma'am, ganito lang po lahat naman ng congressman merong district office, merong district staff. Lahat po yan kasama doon sa MOEE na yon. Lahat po ng kung sinasabi nila na Christmas bonus yan, subukan po nilang gastusin as Christmas bonus at huwag nila i-liquidate. Tingnan po natin kung mangyayari yun. Baka mag-rat and corruption po sila. Mukhang naghahadali po ng kumbaga ng opinion si Congressman Leviste. Nakita ko yung interview niya, nasa likuran niya si Congressman Erice at that time at right there and then sumagot si Congressman Erice regarding do sa sinasabing bonus na yun. At hindi po totoo na pagkapirma na o pagka-approve ng third reading ng Congress, ibinigay yung budget. Hindi po totoo yun. Kung lahat po nagkakaroon sa opisina ng mga congressman, how come po yung Kabataan Party List? Wala daw po sila natatanggap ganun? Additional fund. Hindi po ako aware do sa sistema. Kami naman po siyempre, kung meron kang matatanggap para sa constituency mo, para sa district mo, bakit hindi mo naman kukunin? Hindi po ba? So kayo po meron natatanggap? Meron po. Meron po magkano ako po sa natatanggap. opisina ninyo? Opo, meron po ako natatanggap at kaya yung mga staff ko po at yung distrito ko, kung mapapansin ninyo, wala namang dahil yan naman hindi naman para sa congressman. Yan po ay panggastos talaga ng congressman para sa mga staff niya sa district niya, doon sa nasasakupan niya. So magkano po sa inyong opisina, Kong? Kasi kay Kong Erice, sabi niya sa akin, 1.5, pero may mga times daw 700 lang, abonado pa daw siya. Sa inyo? Tama po, iba-iba po talaga. Siguro nga yun sa... Hindi ko alam how they compute it. Kasi doon po sa inyo accounts po? Again? Yung sa inyo po, magkano? Definitely not more than 2 million, pero wala pong 2 million. Nitong December. Including the bonuses, Bonuses, I mean the 13-month. Yes. For the, For employees, for the staff. employees. Siguro naman po, hindi na magagalit ang taong bayan kung yung mga congressman meron din bonus. Yung Hindi po bukod ba? po doon sa inyong staff, kayo rin po. 13-month. Yung Magkano meron po din ba bonus meron sa mga din. congressman Opo. ngayon, Kong? As a matter of fact, ma'am, kung kukumpute mo dyan sa isang district, siguro mahirap ipaliwanag hanggat hindi ka sa sitwasyon na yon. Ma'am, hanggang sa oras po na ito, meron pa rin nangihingi sa mga congressman sa distrito nila. At maiba lang po ako. Tulad lang halimbawa nung AIX and Tupad, wala po sa amin yun. Kumbaga, nasa DOLE, nasa social welfare. Pero maniniwala po ba kayo sa distrito ko ngayon, sa district office ko, mga around 10,000 solicit, including asking for financial assistance, educational assistance. Kaya nga po, tinitingnan ko yung guidelines ngayon ng GAA, since narinig ko only in TV pa lang naman na
na wala naman talagang dadaan sa Congress. Wala So, na, bala ko pong anti-EPAL i-turn campaign, over no? sa social welfare ngayon lahat ng request na yon. Yes, oo. Ma'am, kung per district po ay merong 10,000 na request ngayon, time is 6, 6 na distrito po Manila, that's 60,000. Ang social welfare po namin nasa Ligarda. Sa Ligarda sa Quezon City. So imagine niyo po yung 60,000 na taong pipila sa Ligarda ngayon because of that financial consideration na hindi na sa district namin dadaan. So yun po yung sinasabi ko na sa Senate minsan, hindi rin nila maintindihan kasi wala silang constituency, wala silang district representation. Okay. Mapipigilan po ba namin ng tao na ang pinakamadaling abutin sa distrito ay yung opisina ng congressman? Kasi hindi naman po sila pupunta sa Senate. Hindi rin naman, I don't believe na pupunta. Ma'am, alam nyo ba na pag nag-pay out ang social welfare, iba-ibang araw kasi kulang sila Hindi, sa kasi tao. if I may cut you there, Kong, nasanay po kasi yung mga tao na kapag hihingi si congressman may binibigay. Kaya po sa inyo pumupunta. In fact, yung pera po Pwede pala ba ay natin nanggagaling sabihin sa tao sa na wag social sila pumunta sa welfare. amin? Punta, Gusto po namin yun at ayaw din naman. Sa tingin nyo po ba, hindi kami namumroblema kapag maraming At hindi lang po sa congressman, may mga konsyal po sa Maynila, meron din naman alkalde, may iba rin naman politiko, may barangay chairman lang din po, may barangay chairman din po sa ano. Pwede po ba namin sabihin sa tao na wag kayong pumunta dito sa amin, pumunta kayo sa social welfare? Gusto po namin yun. Kaya lang ang nagiging problema nga po, mas madaling abutin yung mga nasa distrito kaysa pumunta sila sa social welfare. Alam ko nasa Fairview ang social welfare at ang pinakamalapit po sa amin nasa Ligarda. Pero siguro nandun po sa maganda Recto. ma-inform din po sila yung main trust ng mga ng congressman ay to craft a law para po hindi po sila pupunta sa inyo to ask for assistance. Kasi Gusto that's why po there's namin LGU. yun, ma'am. As a matter of fact, ako po'y 3 termino na ngayon. Kapag naglagay po kami sa pinto ng district office namin na ang any financial assistance should be directed to DSWD, which is in Ligarda, ma'am, halos batuhin po yung district office namin eh. Yun po ang katotohanan yan. And as a matter of fact, ma'am, to be honest, walang congressman na hindi naglalabas sa sarili niyang bulsa sa sweldo niya para itulong sa tao. Hindi Di bali- po ba? Opo. Di bali naman po may bonus. Ma'am, sa distrito ko Sige lang po. po, ma'am, maniniwala na kayo sa isang linggo. Meron 2 po ang namamatay. Na lahat po yan, halos indigent, lahat po yan nangihingi ng tulong. Emergency. O ngayon, kung pinapasa naman po namin sa social welfare, it will take mga 30 days bago nila mabigyan ng tulong. Halos nag 40 days na yung namatay bago mabigyan. Sige Kaya ang po. ginagawa po namin yan, in our own pocket, inaabonohan po namin yan. Ako ma'am, nagsasalita sa inyo ngayon, meron akong distrito. Alam ng distrito namin. At ako naniniwala walang congressman na ganyan. But if I have 52 billion in my SALN, baka sakali po hindi ako humingi ng tulong sa social welfare. Sige, Kong. Marami pa tayong wala ho gustong... ako nun. Oo. Kaya siguro ang congressman, talagang sinasabi nga namin kinakailangan din naman namin ng may konting ayuda kasi kami binibigay rin naman po namin sa taong bayan. Alright, mahaba-haba pa po usapin ito, but unfortunately we don't have much time. But hopefully we can have you on the show again. Maraming salamat po sa iyong oras. Anytime, ma'am. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. Alright, that was Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Now, in other news, MMDA General Manager and spokesperson Nicolas Torre III shares the agency's key preparations for the annual traslasyon. On Monday, Torre led a walkthrough at the Quirino Grandstand ahead of the pahalik for the Feast of the Black Nazarene this week. He said crowd flow is being planned so that devotees will enter and exit through the same designated routes. Ina-anticipate kasi na ang senyor ay dadaan sa direksyon ng Manila Hotel dahil diyan lalabas eh. So, as much as possible, binabawasan ng ating mga planners yung volume ng tao diyan. So, ang mga deboto na magpa-participate doon sa pahalik ay pupunta ron sa area and then babalik din dito sa pinanggalingan nila. So that binabawasan natin ang tao na pumunta doon sa area ng daanan, sa exit.
Preparations for the Feast of Jesus Nazareno are now in full swing. For the latest updates, we are joined by our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, kamusta na ang preparations dyan? May nakikita ka bang pagkakaiba from last year to this year in terms of routes, security? Angela at Diego, alam nyo ayon sa MMDA, parehas naman daw na ruta ang dadaanan ng andas ng traslasyon noong kumpara ng last year at ngayong taon. Kaya nga ngayong araw, nagsagawa na agad ng clearing operation ang MMDA katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa iba't ibang mga kalsada na dadaanan nito. Kasama dyan yung mula doon sa Quirino Grandstand kung saan nga didiretso ito doon sa Manila Hotel and then diretso ng Palangka Street. At ngayon nandito tayo sa kahabaan ng Arlegui sa Maynila kung saan kagagaling lamang, kalalagpas lamang ng MMDA. Meron silang kasama 12 na mga tow trucks na talagang naghila ng ilang mga sasakyan, mga tricycle, mga maliliit na tindahan, yung mga store at sa gilid talagang pinagbabaklasin at pinaghihilan at tinikitan din ang mga dapat tikitan. Dahil ayon nga sa MMDA, kailangan daw ngayon pa lamang hindi na talagang magkaroon ng anumang problema o sagabal sa pag-agulong ng andas. Dahil ayon sa kanila, ito daw kung hindi man makakaabala doon sa prosesyon na gagawin, baka daw masira. So ayaw naman daw nila na ganun ang mangyari at kalabasan dahil yung mga residente rin daw yung maaapektuhan. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung sitwasyon dito ngayon. Kanina kadadaan lamang ng MMDA dito. Kanina malinis yan. Walang kahit anong mga nakaparada na unnecessary dahil titikitan talaga ng MMDA. Pero ngayon na nakalagpas na, parang bumalik na ulit doon sa kanina. Yung paglapag natin, yung mga sasakyan dito talagang nagparadahan na sila ulit. Di natin alam kung siguro ba dahil wala ng MMDA or ganito lang talaga yung sistema nila. Meron ilan actually, Diego, na nakiusap na baka pwede daw wag kunin o wag matow dahil nga raw ilang minuto lang naman hindi sila familiar sa rules. Pero ayon sa MMDA, hindi naman daw pwede yon dahil baka daw kailangan nilang pagbigyan ng lahat kung sila ay pagbibigyan. Well, of course, we would like to know ano yung magiging official uniform ng mga IHOS police. Kasi I understand they're not gonna be wearing, of course, yung mga police uniforms dahil di naman talaga sila mga police. Pero they will be tasked to help also the authorities para ma-secure nga the place and of course yung mismong andas. Wala pa tayo nakukumpirmang uniforme na isusuot ng mga IHOS, Angela. So far, ngayong araw talagang abala yung MMDA sa clearing operation. Kasi yung lahat daw ng mga kalsada na dadaanan, i-clearing operation ngayong araw, ito ay 7 kilometers ayon sa MMDA. And then after nun, iikot ulit sila bukas hanggang Thursday, dire-diretso daw yan Friday. Dahil ayaw talaga nila magkaroon ng kahit anong problema. Yung mga barangay officers, nakikipagtulungan din naman. Though may ilan na merong medyo hindi nagkaunawaan kanina kung paano daw yung magiging proseso. Kasi yung iba parang pinaposte daw sila doon sa lugar na yon ng kanilang barangay. Pero ayon sa MMDA, kailangan talaga malinis yung buong kalsada, yung buong sidewalk. Kaya hindi sila papayagan. Pero ang napag-usapan, aayusin daw ngayong araw and then bukas aalis siguradong wala na doon na iiputan din naman ulit ng MMDA bilang paghahanda pa rin para sa traslasyon ngayong 2026. Okay, so sorry yung pala yung sabi ko, IHOS Police will be coming from the Manila Police Department, district and other units in National Capital Region. The reason why we're asking this because a lot of people are, sometimes kasi yung mga ganyang pinagsasamantalahan yung mga pagkakataon na yan, ginagawang scamming event, diba? So mamaya sabihin nila, taga-IHOS kami, hindi naman pala. But thank you so much for your time, mobile journalist Arles de los Santos. With the traslasyon just days away, security and emergency teams are stepping up preparations in Quiapo, where thousands of devotees are expected to gather. Let's get the latest from Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, kamusta dyan? Angela and Diego, patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga devoto ng Nazareno dito sa Quiapo at kakatapos nga lang ng isinigawang misa na pinangunahan ni Reverend Father Ferdinand Fajardo. At ngayon maikot ko kayo kasi ngayon ay patuloy din yung ginagawang preparation ng mga volunteers na naandito. Katulad na nga lang ng repaint nitong mga gusali dito sa paligid ng Plaza Miranda. Ayan, nagpipintura sila ng mga itong mga poste dito. Ayan. At tuloy-tuloy daw itong magiging preparation nila hanggang mamaya
At sa sitwasyon naman ng mga deboto na andito, kung makikita nyo, Angela, Diego, medyo kakaunti pa lamang dahil medyo maaga pa naman. At sa loob naman ay well-organized kasi yung mga volunteers na naandun talagang minimake sure nila na maayos, lalong-lalo na yung mga pila, no? At medyo mahigpit sila sa mga ganung bagay. Kaya yung mga deboto, yung mga nagsisimba, talagang kung lalong-lalo na yung mga matatanda at yung mga PWD, senior citizen, no, ay binibigyan nila ng mga seats. So sila yung nag-organize doon sa loob. Dito naman, no, police visibility naman, Diego, Angela, andito sila, no, naka-standby sila dito. At bukod nga dito, mayroong moronda rin dun sa may kapilang site nitong Quiapo Church. At isa rin dito, Angelo and Diego, yung Villalobos Street, medyo malinis na. No, at wala na masyadong nagtitinda ng mga kapatid natin. So talagang nilinis na rin yung mga Manila LGU, yung buong kahabaan nitong Villalobos dito, no, papasok dito sa may Quiapo Church. Alright. Alright, thank you for that report. Mobile Journal, Francis Rivera. Oh, by the way, this will be the first translation under the helm of new MMDA General Torre, who said he'll try to make it as disciplined as possible. May sinabi siya about yung traffic routes, parking, entry-exit points of the people na they will be strict about it daw. And of course, correct lang din natin, we don't really call it Quiapo Church, but of course, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene, okay? Siguro kasi nakagisnan lang. Nakagisnan kasi, but it's time to correct it, yun talaga yung pangalan. Kasi bago lang ata iniba yun recently lang naman yata. Tapos, Nazareno is now a national feast in the Philippines, similar to Santo Niño feast. Okay? Don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, First Lady Celia Flores, have pleaded not guilty in Manhattan Federal Court to charges including narco-terrorism, cocaine importation, and other weapons offenses. Maduro landed via helicopter in New York, accompanied by police and law enforcement officials to face the proceedings. The couple's next court date was set for March 17. Maduro was arrested on Saturday following a U.S. airstrike in Venezuela. President Donald Trump said the U.S. will temporarily oversee operations in the oil-rich country. In sports, Filipina tennis star Alex Ayala opened her 2026 campaign with a strong statement win at the ASB Classic in Auckland, New Zealand. Teaming up with American teenager Eva Jovic, Ayala defeated tennis legends Venus Williams and Elina Svitolina in straight sets in their opening doubles match. The first set went to a tense tiebreak before the young duo took control and dominated the second. The win gives Ayala a confidence boost as she begins the new season. She now turns her focus to singles and is set to face Donna Vekic later today in Auckland. Team Philippines turned in a strong performance in extreme water sports at the 2025 SEA Games in Thailand, showcasing the sport's growth with its biggest delegation and a podium finish. Mobile journalist Denise Valdesancho has a report. Team Philippines made waves at the 2025 SEA Games in Thailand, competing in extreme water sports from slalom ski and wakeboard to the newest event, wake surf. This is the country's biggest extreme water sports delegation to date, a clear sign of the sport's steady growth in the country, and their strong showing translated into results. In boat wakeboarding, the Philippines secured a bronze medal from Derek Hewitt, Eva de la Torre, Francesca Koo, and veteran rider Mark Griffin. Pretty much, I grew up on the water. I'm a water baby. I was water skiing when I was 5 years old. And then, from there, I just did every water sport. Griffin, now 46, competed in his fourth SEA Games, having been part of the sport since its early days, even before wakeboarding became a medal event. When I learned wakeboarding, it wasn't, especially in the 90s, it wasn't viewed as something you could make a career out of, or it's something that would bring you, recognition. It was just this
really fun new sport. He first represented the Philippines in 2011 when the team was small and under-resourced. More than a decade later, the progress is clear. The first SEA Games, we had a really small team. Till now, 2025, it's the structure and I would say the support. The support is definitely better. The Philippines also made history in wake surf. Eric Ordonez, Susan Larson, and Jerry Jimenez became the first Filipinos to reach the finals in the event, just missing the podium. Now that we've shown that we have the talent, because it's undeniable. I think even with just a little bit more support, we for sure can get better results. Silver medal was right within our grasp, and the gold medal is also very possible. With its largest delegation yet, medals across disciplines, and a strong mix of youth and veterans, Philippine extreme water sports continue to build momentum, looking ahead to even stronger showings in future competitions. Kapatid Denise Valdez Sancho, we are One News. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Agunsad Castro. I'm Angelo Castro III. Kapatid, we are One News. All sides, all the time.